Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes, adlaw sa balaang bata Senyor Santo Niño holiday kay unang adlaw sad sa Mayo, attorney, and if it's May 1, it means it's Labor Day. Maunang nag-labor gihapon meet today. Nagkud-kud. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Maluy no Kando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya atong sugdan attorney sa atong front pages sa atong mga newspapers, starting with Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Council backs cap on 40 jeepney routes. Sa Super Balita, rape suspect giingong gi-torture. Sa The Freeman, Cebu City Jail executives face probe. NBI 7 says inmate dies of torture. Sa Banat News, kada adlaw gi-torture. BJMP miingon manubag ang angay manubag. Sa Philippine Daily Inquirer, Senate President says forthwith means the following day. Sa The Philippine Star, Sara Camp calls impeached evidence curated and spliced. Sa Manila Bulletin, Philippine leads in oil shock policy actions according to the ADB. Ug sa Tempo, shooters trail QCPD hunts gunmen in daring timog ambush. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa pagbalik ka mo ipadangat kaniya itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me.
Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Cebu Governor Pamela Baricuatro giabsuelto sa DOJ sa kasong cyber libel nga gipasaka ni Byron Garcia. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giabsuelto sa Department of Justice kon DOJ si Cebu Governor Pamela Baricuatro gumikan sa kasong cyber libel. Subay sa resolusyon nga giluwatan ni adtong Abril 20 gitugutan sa DOJ ang petition for review nga giduso ni Baricuatro. Kini human sa unang ruling sa Office of the Provincial Prosecutor sa pag-indik sa gobernador sa one count sa cyber libel. Ang maong resolusyon nagsugod kini sa giduso nga reklamo ni Byron Garcia kanhi Provincial Jail Warden ug igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Tungod kini sa mga komento ni Baricuatro diha sa social media ni adtong 2023 sa profile ni anhing Dr. Rowena Berden. Una na nga nakitaan og probable cause sa prosecutors ang post ni Baricuatro ni adtong Agosto 29 sa tuig 2023 nga gisuwat pinaagi sa binisayang pinulungan. Sa maong higayon, wala pa magsilbi pagkagobernador si Baricuatro ug wala pa usab kini mopahibaw sa iyang tuyo pagpapili sa pagkagobernador. Matud ni Garcia nga ang maong mga komento defamatory ug kalapasan usab sa cyber libel law. Diha sa iyang argumento gisaysay ni Baricuatro nga patas ang nahimong komento ni ini subay sa isgutanan sa usa ka government facility. Ang ruling sa DOJ mihatag kini og katin-awan nga kini gumikan sa kakuwang sa crucial element sa libel case nga mao ang identifiability. Gihimug-atan usab ni ini nga kun ang maong istorya wala gidirekta sa complainant, dili kini makonsiderar nga libelous. Subay ni ini gimanduan na sa DOJ ang Cebu Provincial Prosecutor's Office pag-withdraw sa impormasyon nga giduso sa Regional Trial Court pagtimaan usab sa pagtapos sa maong kaso. RV Veloso, CCTN News. Samtang nagkadaiyang disgrasya sa kadalanan sa syudad sa Mandaue sa buwan sa Abril, nakuha sa CCTV mga nalambigit angol. Ang kasayuran niatod ni Mary Rose Sagarino. Sa kuha sa command center sa disgrasya sa Uwano Avenue, makita nga naghuwat ang mga sakyanan nga makalaho sa stoplight apan sa aksyon nga pag-go na. Kalit nga may arangkada ang gray nga auto nga midaro sa duha ka motorsiklo. Nalamba na hinuon ang mga rider og angkas, di inapasok ang babaeng angkas sa sakyanan nga daling gitabang. Sa nasayran sa CDRRMO Command Center, nakaangkon og samad ang mga nalambigit sa aksidente nga nahitabo Huwebes sa buntag miaging semana. Laing insidente ni atong Biyernes sa Barangay Banilad ang nakuhaan usab og CCTV. Usa ka motorsiklo ang nikawat og lane kay mibalhin sa pikas nga lane aron muliko. Sa pagbalhin ni ini, nakaigo na noon sa lain nga motorsiklo kung di inalamba ang rider og sakay ni ini. Nihunong ra hinuon ang nagsunod nga auto samtang misibat ang nakasa nga rider. Biyernes miaging semana gihapon sa UN Avenue, usa ka motorsiklo ang nakadumbol sa usa ka van type nga sakyanan human miapas pagyud sa red light. Samtang niadtong Domingo, laing motorsiklo sab ang nagbiting the red light, hinungdan nga nakasugat sa laing motorsiklo nga parehong nangalamba ang mga driver. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Arsobispo Alberto Uy may butyag nga ilang gidapit si Pope Leo XIV nga mobisita aron sa ulugon ang centennial celebration sa Archdiocese of Cebu karong 2034. Samtang mipaambit ang Arsobispo sa mga nahimo sa Archdiocese sulod sa nakalabay nga 6 ka buwan. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. 8 ka tuig gikan karon nangandam ng daan ang Archdiocese of Cebu sa pagsaulog sa ika-usa ka gatos ka tuig sukad sa pagbugna sa labing karaang archdioceses sa Pilipinas.
Tungod nini, giumol nila ang Coordinating Council for Synodial Transformation kon CCOST, pinanguluhan ni Monsignor Roger Fuentes. Sila ang mupatuman sa mga programa aron palig-onon pa hangtod sa parokya ang mga kalihukan ug inisyatiba sa simbahan. Subay kini sa tinguha ni Arsobispo Abet Uy nga sa tuig 2034 mamahimong buhi ang simbahang Romano Katoliko nga puno sa pagtuo. Mga kalihukan, faith-based siya. Pangsimbahan yun, na mga kalihukan o aktibidades nga magdala na to padulong sa 2034, no? Nga mao'y Jubilee, big Jubilee celebration. Aron mapangandaman ang yano apan dakong kasaulugan sa Centennial Celebration karong 2034, muhimo ang Archdiocese og mga inisyatiba nga makapadasig sa mga tao ilabi na sa kinabuhing Kristohanon. Dungan niini namasin silang Archbishop Abet nga motambong si Pope Leo XIV aron mangunay sa pagsaulog sa maong makasaysayanong selebrasyon. Nakapadala na ang kaobispuhan og invitation ngadto sa buhatan sa Santo Papa sa Vatican City aron pagbisita sa Pilipinas. May na po ninyo nga, nagpadala na ta. Pero ang atong invitation, sa CBCP, kang Pope Leo, walay okasyon, walay pensa. No? Open invitation para siya ragyod ang ato ang murag tagaan og freedom or papilion nga right time para sa iyahang pagduaw diri sa Cebu. Gipay mausab sa Arsobispo ang mga plano paingon sa Centennial Celebration ato sa labing una niyang State of Archdiocese Address kun sutaa nga gihimo sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nakahigayon si Uy sa pagpaambit sa mga nahimo niya sukad nga milingkod sa katungdanan niadtong September 30 tuig 2025. Sama lang kini sa pagtabang ngadto sa mga naapektuhan sa nagkalain-laing katalagman ug padayonon ang maong mga inisyatiba ngadto sa ubang vulnerable sectors nga nanginahanglan og tabang. Dungan usab sa pagsiguro nga mahanay ang mga buhatan ug sangay ubos sa Archdiocese ug inubanan sa pagtinabangay sa publiko. All of us walking together, listening to one another, and working as one for the good of the whole Archdiocese of Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kapin 4,000 ka mga tao na sita sa usa ka semana nga pag-implementar sa Safer Cities Initiative gikan sa Abril 20 hangtod na sa 26 ning tuiga. Samtang 134 ka mga suspitsado nadakpan sab sa CCPO sa ilang usa ka semana nga anti-criminality operations. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa kapin 4,000 ka mga tao ang nasita sa kapulisan uban sa mga personel sa Cebu City Hall nga nakalapas sa ordinansa sa syudad ato sa usa ka semana nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative kan sa Abril 20 ngadto na sa 26, 2026. Di nakalusad sila og 626 ka operations. Nakasita ang CCPO og 604 ka mga tao nga nag-inom sa publikong lugar. 486 ang nanigarilyo, 634 naghukas sa publikong lugar, 762 ka mga minors ang nakalapas sa curfew nga balampuson nga na-rescue, samtang 11 aga na badlong nga nag-video kay, 3 aga nag-vandalism, 13 ang illegal structures ug road obstructions, samtang 1,543 aga nakalapas sa baraod sa trapiko. Sa kapin 4,000 nga gipangsita, 1,609 nini ang giisyuhan og ticket o gagipamulta subay sa kalapasan sa lokal nga ordinansa sa syudad sa Sugbo, samtang 2,450 ang giwarningan lang. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga ang malampuso nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative, pagpakita kini nga ang kapulisan sa syudad sa Sugbo epektibo kini silang direksyon, operational discipline ug lig-on nga pasalig alang sa seguridad sa publiko. Samtang nakasikop usab ang CCPO og 134 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen atol usab sa usa ka semana nga anti-criminality operations ug pagkasakmit sa dulan 1.8 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Sa data nga gipaybaw sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, pinaagi ni Police Colonel George Ilanan, ang labing daghan nga nadakpan maong illegal gambling nga moabot sa 58 ka sugarol atol sa 27 ka mga operations. Gisundan kini
kini sa anti-illegal drugs operations nga misikop og 49 ka mga drug personality. Di nakalusad sila og 46 ka mga operations og pagkasakmit sa 1.8 million pesos. Gipahugtan pa nila ang ilahang kampanya Batok Wanted Persons. Di nakalusad sila og 22 ka mga operations o pagkasikop sa 22 ka mga pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest. Sa mong ginikanon, upat niini ang giilang nga most wanted person nga dunay mga kasong murder, homicide, robbery o rape, samtang sila nga paggukod nito nga mga nagkupot og armas nga walay lisensya. Nakasikop sila og 5 ka mga tao ug nakasakmit sila og 7 ka mga armas. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, bunog sa lawas nabunog sa kalawasan ang 37 anyos nga rape suspect maong nakit-ang wa nay kinabuhi sud sa Cebu City Jail ni adtong Domingo. Kini mo'y nakita sa autopsy report sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 subay sa padayong investigasyon sa kalit niini nga kamatayon. Mga detalye sa report ni RV Veloso. Nakaangkon og blunt traumatic injuries ang rape suspect nga si Fernando Prajes alias Andot nga napalga na lang nga wala nay kinabuhi sa sulod sa selda sa Cebu City Jail ni adtong Domingo. Sa migawas nga autopsy report sa National Bureau of Investigation kun NBI-7, pinaagi sa medical legal officer nga si Dr. Renny Cam, nakaangkon og mga bunog sa paa si Prajes nga inagian sa pagbunal sa gahi nga butang nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Pasabot ni Cam nga ang maong mga bunog sa paa wala ni ini makuha sa bag-o pa kung dili mamahimo nga angkon niya kini matag adlaw. This is like kana bitawng maghising na ipadol ka. The deceased was in prison inside the BGMP for only I think 1 month. But these injuries did not occur earlier, meaning this could have happened almost every day. Kanang gusto lang siya padulon every day. Yeah. Oh. Grabe kayo. Accumulated na siya. Gawas sa iyang mga bunog sa paa ng hubag usab ang kinatao ni ini nga iyang gituohan nga nalakip sa pagkaigo sa pagbunal o baka gituyo ang pagbunal ni ini. Daghang dugo usab ang migawas sa lawas ni Prajes nga usa sa hinungdan sa pagkabugto sa kinabuhi ni ini. Giklaro usab ni Cam nga ang finding sa doktor sa Cebu City Medical Center nga cardiac arrest nga ang hinungdan ni ini mao ang bunog sa paa sa suspetsado. Nagtuo siya nga wala makita sa mga doktor ang daghang lagom sa lawas ni Prajes nga tungod ani ang migawas sa findings mao ang atake sa kasing-kasing. Nakakita usab og dakong samad sa tuong bukton si Cam nga sa iyang pagduda nga samtang gibunalan ni sa paa, nagsigig panagang si Prajes. May pasabot usab ang NBI-7 nga ang pag-autopsy kang Prajes pinasikad kini sa hangyo sa Commission on Human Rights kun CHR-7 nga nagsugod na sa ilang investigasyon sa insidente. RV Veloso, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Inigbalik na to partner ato siguro ning balikan pagisgot no kining report ni RV Veloso kay unique ni siya. I have not heard of this report in a while. Nga naay namatay gid sa torture inside a giingong torture inside a jail facility. Actually daghan katong sa mga panahon sa previous administration na mga inaani nga cases. It's just that karon nabalik and dinhi sa Cebu. Dinhi sa Cebu. Okay. So kana og mga uban pa lain pang pagisgot atong gisgutan sa among pagbalik. Diha lang mo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy alang sa atong mga pagisgot-isgot. Atong balikan partner katong balita lagi. Katong dunay namatay nga inmate diha sa Cebu City Jail, usa ka rape nga suspect. Gipasinganlan ni siya nga nang lugos kuno og 11 anyos nga bata, barangay Kalunasan, Dakbayan sa Cebu City. Kini si Fernando Abapo Prahes. Nagpalga na lang ni siya mga igala nga patay na siyang selda. Pero ang medical legal nga examination nagpakita nga murag dili lang gikausab at murag for several days ni siya gikulata or gitorture. So, Mura kunog hazing ingon si Dr. Cam. murag hazing kay nakita man didto sa autopsy nga dunay mga bunog sa luyong bahin sa iyang bitiis nya murag consistent kuno siya sa kanabitaw. Of course kadaghan man ni makakita ni mga medical legal og mga bunog sa pad kanang ipadol ka kung maghizing ba. Nya aside ana do na sa kunoy mga mga bunog sa iyang kamot timailhan nga murag nanaggang sa din siya partner. So kasagaran silang nakitaan, grabe kuno nga injuries naa sa luyo sa paa kanabong murag hazing nga bunal-bunalan kag lapad nga kanang kahoy o paddle. So kani siya murag 1 month ra man kuno siya sa BJMP, so kad siya katong napriso
ang pasabot ko no nga posible nga kada adlaw siya giingon ani. Correct. Nya ang napod jud ipon no aside atong bruise o aside atong mga bunog, doon na say swelling of his scrotum. So kung sa Bisaya pa murag naghubag yang itlog. Kay ambot lagi unsay Basin kunog naigo sad nag-appeal or gituyo gid kuno. So karon ang BJMP mga higala ni mando na og investigasyon kalabot ani kay ang Cebu City Jail kasi nagman sa Cebu City Jail. BJMP dili ang Cebu City government na. Mo assist ra na sila. So because it's under Cebu City but mainly Cebu BJMP. Okay, ang BJMP man kato ganina manubag kuno ang angay nga manubag kay this should not have happened and especially under the noses of our jail authorities kay of course siguro sa katong biktima siguro or sa pamilya this is a welcome development kay murag para nila yes murag nakaangko na gyud sila og hustisya although not in the usual course of dili in the usual course kay murag inani man ang nahitabo pero namo gud tay anti-torture law partner nya di sad ta siguro anang kuan kanang sitwasyon nga ato na lang sad sigurong kuan condone or atong ito na lang mahog na lang atong konsentihon ang personal nga pangamot no nga kanang madapatan, masilutan kay wa pa man human ang iyang kaso. Although of course kasabot sad ta sa part sa biktima. Kani mga ingon ani attorney sa pagkatinuod lang bisag sa mga salida sini or sa mga balita sa ubang mga dapit makaingon ka nga posible nga naagid ni kalambigitan sa iyahang kaso kay kasagaran man gud na sa prisuhan murag pinaka makalagutan nila is kanang manglugos ka especially bata imong gi-involve nga naman kasagaran sa napriso diha mga gahi and some of them siguro napriso kay out of defending their family or sa ilang kalagot or provocation or whatever no but the fact remains nga imong mga kauban sa selda mga papa kining mga papa malagot sad siguro magunahuna nga ingon ana plus wa sa ta di sa nato i-discount ang possibility nga ang katong pamilya adtong iyang nabiktima napoy mga parente sa sud. Pero kung kana nahitabo na inside the jail partner, doon na basag kahit tulubagon ang mga nagdumaan ni sa Cebu City Jail considering nga ang findings dili ram din siya usa ka adlaw. So imposible sad nga wala gyud ni nabantayan sa warden or sa kanang jail officers. Pero ang pangutana kinsa man ang motingong attorney. Kung ang naghimo ani mga kauban ra man sad ana moingon kaysa may mustugan sa warden. Or kung ano ba, you know. Mao na karoy sutaon sa Commission on Human Rights. Yes. Kay I think ang Commission on Human Rights sila man gitahasan aning mga inani nga kaso no mo investigar. So ang Commission on Human Rights atong tan-awon sad kay wala man to although nisulti ang taga NBI sa resulta sa medical legal nga exam pero wa gyud sila ni conclude nga kung unsa joy rason ato. There could have been an antecedent cause kuno sa iyang pagkamatay although cardiac arrest resulting from those traumatic injuries pero ang kung unsay motibo sa nag-inflict ana kung kinsa man gani whether mga inmate fellow inmates ba or mga taga kuano ba mga jail authorities ba or officials. Faktor sa nga si HR is looking into it. But you also have to consider attorney ang nahimutangan sa prisuhan kalunasan. Ang kining suspect og ang iyang giingong gilugos nga 11 anyos nga silingan kalunasan rasad. So dako siya implications po din ha kay for sure business and other kanang regular nga mga transactions diha involves a lot of people around that area ra pod. Kay kanang pwede man gud naslagod na mamaligya din ha og kanang mga pagkaon baron, mga dalaw ina na ba. So, I don't know. Would be good also to look into it sa CHR. But kanang kung imong itandi ka atua og sa ubang mga dapit, I hope lang sad no matugkad nila ang kamatuoran. Yeah, kay kanira ba may ani? I hope sad nga doon na jay resulta ang investigation kay sige lang tag investigate niya. Ang ending doon dili na ma-follow up sa media kay na say bag-o nga mga breaking news, na say bag-ong development sa lain na sad nga mga balita.
makalimtan na lang sad niya. Dayon another case would happen, and then murag kuan kay ningas kugon ba. Actually, nako sa kuan na responsibility ang media nga dili ta kutob lang sa story of the day. Nga naay mo follow up na unsa naman to, kanang unsa naman day nahitabuad tong kasuhan na ba. Unfortunately, lahi na karon compared sa sa among time before on field nga na agyoy. Because karon di naman kay kakadungog og cases kanang court cases. True. You only get it when it reaches the police and when the police files it, but sa una mong good matutukan na mo gikan sa arraignment ngadto sa hearing, cross examination hangtod na sa kanang pagpakanaog sa decision. Promulgation. Muna na kanindot sa una kay sa una man good very competitive, very kaning ang dynamic kay ang media landscape in Cebu ba, but karon tungod sa lagi sa social media bleeding industry man jud ang especially ang ang print I think tungod sad na attorney siguro kay na change ang guidelines sa korte, di na sila kaayo welcome sa after atong linog akong nanumduman ang balhin sila wag di na kaayo makasudsud ang mga kuan. Yeah, pero ang kanang kuan, ang kanang trial is always open to the public. And also, kanang mga dokumento, kung enterprising lang ang reporter, makuha man na nimo sa mga abogado. Yes. But kanang lahi naman siya nga location and na timingan sad siguro siya nga nag-streamlining na ang media organizations. Gamay na lang yun. Understaffed na kaayo. So, kana lang, I think that's a good observation, partner, kay of course tungod ana sad apektahan sad ang reportage bitaw ug ang quality sa reporting, but kini atong tan-awon sa doon unsay mga action ani sa atong otoridad, because this is an interesting case. I'm not going to say nga I feel sorry for the guy, because para nako kung tinuod nga iyahan ang gibuhat, I think actually he admitted. He Iangkon man niya sa brigada before. It happened March 7. Nagpa-interview din siya, partner. Interview siya sa brigada ni angkon siya nga kanang iyahang i-admit niya ang assault, but ingon siya wa sila relationship. Iya ang habal-habal driver ni siya. Siya nga habal-habal driver. Iya lang gipasakay unya iyang gidangat tuskuan. Silingan siguro to nila sa silingan niya. So kana sa dili na sa angay nga i-condone, because mao gani, but that's an unfortunate kuan nga panghitabo. Nakaidugang partner kay adto ta sa lain nga hisgutanan. Labang na ta arita sa pamantoy laing hisgutanan. Labor Day karon. Ang presidente adto sa General Santos kuno niya sa Ulugon, he will lead the Labor Day rites in General Santos City today, partner, si Presidente Bongbong Marcos. Pero mao lagi na daghan sang iyango ang ato ang mga kaigsuonan no nga kuan mga kaigsuunan nga may lang unta og dunay changes sa ilahang panrabaho. Gusto sila nga mo kuan kuno mga palaliton, but regarding aning kang Presidente Marcos, iya ko nung i-highlight ang launch of a job facilitation program and distribution of financial aid. Pero dili pa na klaro kung ang presidente dito sa Gensan mo anunsyo ba ni wage hike or any immediate relief para sa mga trabahante. Kaya in fairness, daghang mga good news recently ang mga nadawat sa katawhan, but I don't know kung nabay good news on Labor Day. Like what? Naman to, for one, ang gasolina, dili na 100 plus ang krudo. So, I think it's worth mentioning, dili na taas ang presyo. Na sa mga 80 level. So, that's one. And then, naasa to yung mga aid for the drivers. Yan na. And then, karon ang mga mamumuo lagi. Are pushing for increase. Yes, pushing for increase. Well, there's one thing I learned when I started. My first management opportunity was dire sa CCTN. And it was at that point that I saw na kanang dili sa lalim on the part of the employer nga kutob sa request for increase to manon, because kanang kung walay na usab sa imuhang inflow but mo increase imong outflow, what will that mean? Increasean mo pero kuan sad mo matakban og kaldero tanan.
So, or kanang manira na lang ta kay di naman may ka-afford sa increase. So I think there's a delicate balance between kanang what is the ask of the workers and also at the same time sa mga empleyado. Kay moingon ta attorney nga nindot man kanang nakadawat og subsidy ang mga driver, okay, but what about the non-drivers? And subsidy, how long will it last? It's not like every month, every week. So kanang mas nindot unta ug I don't know how, but it would have been nicer if we could come up with a sustainable thing, no? Katong imong giingon before, tax breaks. Karon ang mga largest employers kay nagstoryam tag Labor Day, nanawagan sad sila kanang they are not in favor of the wage increase nga kanang pushes for Labor Day kay ang ilahang lahang rason is that nagkalisod sad sila sa taas nga presyo sa palaliton ug di na sila maka-absorb kung padak-an pa kuno ang labor expenses. Nakasabot kuno sila sa panginahanglan sa mga tao, apan ang gobyerno sad unta mutabang sad kuno abaga di kay ihanok lang tanan sa mga employers kay ang daghan kuno mga kompanya maglisod na. Kini mo ay pamahayag ni Employers Confederation of the Philippines kun ECOP President Sergio Ortiz Luis. So kuan pud na sa nasa punto siya ba? Yeah, katong imong giingon partner nga dapat balansehon. I cannot forget that because when we studied ko labor standards, labor law, way back in law school niya dayon, imuha jung estudyuhan kung unsay what are the rights of the workers, but at the same time sa mga kaso nga among mabasahan naa jud ditoy isulti ang Supreme Court nga we should not use our labor laws to oppress the employers. Meaning to say nga kanalagi kato imong giingon ganina, ako lang nadumduman pagbalik nga bitaw no daghan kay biyang ngo usahay nga kita wala taan na may padidto kay naa ni but tan-awa sa dinyo ang sitwasyon sa inyong employers kung kaya basad siya. Yes, kay niingon sakto man ang punto sa ECOP nga kung pugson gyud aw makatuman pero posible sad nga daghang mawadag trabaho. Unya instead of kanang helping employment mas makadaot pa unya hinuon. So karon kita na magbalik murag every Labor Day man na kada moadto sa kadalanan. Di man gyud kakita og thank you kanami trabaho, di man kakita nga magrally mi kay kanang magpasalamat mi nga naami trabaho karon nga ang among income minimum wage. Dili man moingon nga thank you kay minimum wage mi, moingon man nga thank you kay kanang dili kanang pakanaugon ibagsa kanang I not to discredit ha kay nasa na sila yung mga punto pero wa man gyud kay nakita ang nagrally kay nagpasalamat or nindot kasagaran gyud nagrally kay isip protesta. So karon nga nanan sa inibalik na sad kay Labor Day na balik na pud ning mga panawagan nga 200 pesos wage hike kay grabe ang kalisod sa panahon nya grabe ang inflation mao sad toy giingon sa mga employer sad. So unsaon man og pa kanang pagtakdo aning panginahanglan sa mga mamumuo ngadto sad sa kanabang capacity sa mga employers ug asa dapita makasud ang gobyerno nga kanang win-win situation kung naa man gani. That is why partner kanang under sa ato ang present nga setup man gud mga balaod kay mo na gitawag tripartite system. So tripartite because kung nay plano, nay proposal nga mag-increase sa minimum wage ani mga trabahante kay dunay representative gikan sa private sector sa mga employers, dunay representative gikan sa mga employees or mamumuo and dunay say representative gikan sa gobyerno kay para jud all sectors are represented. Pero mao sad lagi ni giingon ni katong kamanggagawa Representative Ellie San Fernando ganahan kay kuan ang iyang passion towards the workers kay makita gyud nako nga nagyud say balls murag kung butar ka siya dili gyud masayang ang imuhang kuan ba imuhang boto because iya jud ning for example kanang giingon nila nga nganong lahi man og rate ang Manila og ang ganing provincial rate nga same ra man kuno na og mga kuan gasto sa palaliton iyan ang gidebunk nga for example Manila actually mas mahal ang Manila mas mahal ang Manila pero imagine partner Metro Manila nya igawas kuno dayon nimo like Laguna or Cavite area which is duol gyapon sa Manila apply na dayon ang provincial rate nga when in fact same ra kuno og presyo sa
palaliton kay of course doon sa Manila. So that makes it a little unfair to the workers in the vicinity of Metro Manila kay doon. So kana siya among other mga issues sa ato ang mga laborers. But muna dili gyud mahuman inaot na unta nga karon nag-celebrate tag Labor Day alang sa contribution sa mga mamumuo hinaot pa unta nga kining makatagamtam no og kuan kanang genuine yun nga kuan genuine nga kanang relief bitaw especially kaning mga pila ra gyud and take home pay aning mga minimum wage earners niya lisod ang panahon. Yes, but kanang para nako sad I'm just thankful I have a job. I'm just thankful I have an income kay not everyone has that blessing. So instead of kanang always magyaw-yaw sa kay steady nga sweldo kanang way kalipay sa kinabuhi, maybe it is also an opportunity nga Labor Day usahay sad ang mga yaw-yawan mo pay pinakaminusan og trabaho. So di ba kanang magyaw-yaw ng ayon sa trabaho. Paita sa dano Depende man. Lain man na. So kana lang kanang sometimes it's good man no to protest, to express kanang redress for grievances and okay, and I respect that, but sometimes when it comes to jobs it's also important to be thankful nga you have a job. That is true. Nya arita sa ato ilakbit partner na ay bag-o nga judge sa ICC partner International Criminal Court nga mo handle unya sa trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte siyang kaso nga crimes against humanity didto. British judge sa ni siya. Wow, British. Si Judge Joanna Corner. Girl gihapon? Ha? Girl gihapon. Girl gihapon maoy napili nga presiding judge sa trial chamber nga maoy mo handle unya sa kaso ni kanhi Presidente Duterte unya si Corner kay experienciado na yung gani siya 40 years in the industry 40 years of experience in legal expertise niya kani si Corner former judge niya sa Crown of Court sa England and Wales nagpractice siya criminal law for more than 45 years sawa pa siya napili sa iyahang pagka-ICC judge niya atong 2021 niya ang kauban niya I think duha sa to ka judge nga lain niya bag-o ra sa to sila na-appoint I believe 2024 so sa mga DDS nga kuan kayo die hard kaayo basig unsa sa ilang buhaton attack sa nila ang Facebook sa international sa bag-o sa bag-o pero I don't maybe they have learned their lesson kuan lang good padayo naman to and then naduna to schedule I think in May May naman na itaron May 1 May 1 naman na itaron within this month murag duna na toy schedule nga para sa kuan sa i-check ang status of detention ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So mag-expect ta ambot ko mo appear ni si Presidente Rodrigo Duterte kay we've not seen him in a while kung unsa gyud iyang situation, how he looks kay usually through the lawyer naman ang mga ipangsulti. So mao na ang developments po dito sa The Hague. Unya sa mga nag-atang sa mga development dinhi ang BIR ni order na og letter issuance of letter of authority kay i-audit pud nila si Vice Presidente Sara Duterte human usab naa sila'y nakitang basihan to investigate murag dugang-dugang ni so kuan ra man unta to BSP ug AMLAC karon na punan nag BIR. Kay matud sa BIR si Duterte ang Vice Presidente ug ang iyang bana og siyam ka business enterprises nga nalambigit kuno sa magtiayon are set to undergo a tax probe after the agency's quote-unquote careful determination that probable cause exists to warrant a formal audit investigation of the subject taxpayers. Ilag yung giampingan gyud nilag maayo kay either pero way siyam ka kuan siyam din ka business enterprises magtiayong Sara Duterte ug iyang bana so mura kana dunay probable cause but ila man na matrace diha kay duna sila may mismo nagunit atong files nga katong nasa green nga box bitaw nga wala gi
atong dito sa hearing nga wala gi ablihan ba. Naam So sila access karon ato. with the LOA attorney, nanay i-assign ang BIR ana, may tabo ana, assignan og kanang kada usa ka officer nga ang buhaton ra mo examine sa book of accounts kanang may kani sila mo tan-aw og mga libro ani magtakdo-takdo og uban pang accounting records kung ang imong mga gipang submit nagtakdo ba sa imong mga other details. I-declare nimo nga taxes dito sa BIR. Oh, ilang giklaro attorney, this is not a conclusion of liability but a necessary step sa pagsusi kung sakto bang mga buhis ang gipang bayaran. It's not a conclusion but it might lead you there to the conclusion. Kay murag initiatory man siya. So mo na pasalamat ta LOA kay bisag kinsa nang mo evade og tax kay naamang ganitoy maestra nga na priso og 11 years. Na priso og 11 years kay ang kwarta nga gidonate para sa eskwelahan nga pagpapalit og simento imbis sa 5,000 or 7,000 ang palito niyang gipalit 2,000 ra priso sa 11 years. Kaya kani pa na natay 7 million, 8 million dili na. 9 businesses by ani attorney. 9 so businesses. naglakip ni silang law firm katong Carpio Lawyers or previously Carpio and Duterte Lawyers, Zelta Maltiem Salon, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Foods Corporation, Madayo Fisheries Incorporated, Davao Emerging Taipans Corporation, Amianan Shores Incorporated, Kalye 88 Foods Corporation, Geometry Security and Investigation Agency Apilsad. Pero ni-expose na gyud noon tungod aning mga kalaki karon. Tanawon sa nato kung unsay paingnan anang ilang investigation kay of course kanang LOA tagan magag due process ana pa-explainon man ka ana. Niingon ra ba si Kuan ang usa ka law professor ni Tingog unya labi na ngadto gi-remind ang publiko labi na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga kuan kuno ang kongreso kuno ni himo aning mga balaod gidisenyo kuno ning Anti-Money Laundering Act aron madakpan ang mga kanang crooks, kanang mga nagpabadlong, mga nagbinuang labi na kadtong mga naa sa serbisyo publiko ug wa ni gihimo aron panalipdan sila. Adi oy abi na ko gihimo na nga taming. Mao man designed to catch criminals never kuno intended to be a shield. Ay nag-ingon ani si Dean Mel Santa Maria. Ganindot sa din siya mga punto. So kana mao nay punto ana, wa na ingon nga gihimo lang karon kay para unsa-unsa na siya daan. Unya na tay oras Labor Day biya. Atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulo kong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa garang ko. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, "Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo." Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, "Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit." Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan,
Kami nagampo karon ngadtong amo mga igsood nga na hisalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon unta sila pagbalik ina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Salamat sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat ni Ferdy nga nagtampisaw ron. Sunbathing. Sunbathing dito sa Bantayan. Di ba? Enjoy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita tayo ninyo balik next week sa itong programang Hello Cebu. Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo